ay makaupo. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy sa serye ng ating pong pamamahayag ng salita ng Diyos. Ano po? Ito po ay ang patungkol po sa ang teksto po, ang passage po natin ay mahalin ng Diyos ng buong puso at buong pag-iisip. So, both heart and mind, kasi yan po yung bumubuo sa ating pong kaluluwa. Ang kaluluwa po natin ay binubuo ng pag-iisip, ng emosyon, ng kalooban. Kaya po, yun po ay uunawain natin ayon din po sa tinuturo ng Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na campaigners of truth. Tayo po yung magngangampanya sa katotohanan. Bakit po sa panahon natin ngayon, napakarami na pong umiikot na iba't ibang uri ng pagtuturo, at hindi lamang po iba't ibang uri ng pagtuturo, kundi iba't ibang kaparaanan para ilayo tayo sa katotohanan. No? Iba't ibang uri ng pamumuhay para mailayo ito doon sa katotohanan na kung saan tayo po ay tinawag ng Panginoon. So, sa umagang ito, pag-uusapan po natin mula doon sa John chapter 16, verse 7 to 15. Actually, buong chapter po yung talagang susuriin natin at i-discover natin kung ano po yung gusto ng Panginoon para maunawa natin paano ba natin ika-campaign ang katotohanan sa buhay natin na napakarami ng lumalaganap na maling katuruan, lumalaganap na even the lifestyle ng marami ngayon that also enter into the church ay na parang nailalayo tayo doon sa katotohanan. So may tatlong binanggit po rito ang Panginoon na ating pag-uusapan tungkol sa pag-alam ng katotohanan, tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Yun po yung binasa kanina. So ang chapter 16 ay pagpapatuloy po doon po sa paglalatag ng Panginoon mula doon sa pagsasabing ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. And then sa mga susunod na mga talata ay makikita natin yung expectant ng fruitfulness. And then after that ay binanggit po yung magiging kahaharapin para tayo ay mamunga at tayo po ay, sabi dito, hindi kayo iibigin ng sanlibutan. Kaya sa verse 16 ay unang talata, sinabi niya, I have said all these things to you to keep you from falling. Bakit? Pinauna ng sinabi ng Panginoon, ito yung mararanasan nyo sa pagsunod sa akin. No, sa mga naunang talata. Pero salamat sapagkat hindi tayo iiwanang ulila, sabi ng Panginoon. Ibibigay niya ang helper, comforter, advocate, para habang tayo ay nasa daigdig na to, tayo yung magiging instrument ng Panginoon or advocate of truth or campaigners of truth. Kasi ang sumasa atin ay ang Diyos, no? Ang Espiritong nagtataglay ng katotohanan. So ngayon ang tanong ay ito, paano matitiyak na ang nilalaman ng iyong isip ay ang tama o ang katotohanan o naaayon sa kalooban ng Diyos? Yan. Paano nga ba natin matitiyak na ang iniisip natin ay yun yung tama? O yun yung katotohanan? O yun yung kalooban ng Diyos? So mula sa mga passage na to, titingnan natin kung ano ang kasagutan sa mga tanong na ito. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 13a, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, praise God, kasi ang believer may mag-guide into all truth. And that is the Spirit, the Holy Spirit, the advocate na sinasabi ng Panginoon. So, paano natin yan iintindihin ay hilingin natin na ang Panginoong Jesus ay patuloy na magbigay sa atin ng guidance kasi alam niyo po, ang mga salitang ito na itinuro sa mga naunang alagad
ay hindi natin alam kung paano nila tinanggap ito, paano ito nagkaroon ng impact sa kanila, at papaano ito naranasan sa kanilang buhay. But thank God, kasi pag binasa po natin yung gospel, lahat ng sinabi ng Panginoon naranasan ng mga alagad. Sa pagmiministeryo nila, sa paghayo nila, sa pagdedepensa ng gospel, sa pamumuhay sa gospel, pag binasa natin lahat iyon, ay yun yung katotohanan na sila ay lumalakad at pinopromote nila ang katotohanan. Lumalakad sa katotohanan at ipinopromote ang katotohanan. Ngayon in our times, are we promoting truth or are we campaigning the truth of God? No? Kinakampaign ba natin yon? So may tatlong aspeto. Una, tungkol sa kasalanan, anong perspective ng tao sa kasalanan at ano ang denial at lie ng world tungkol sa kasalanan. Tungkol sa righteousness, ano ang totoo na sinasabi ng Panginoon at ano ang lie na sinasabi ng sanlibutan tungkol sa katuwiran o righteousness at tungkol sa paghatol. Yan po yung ating pag-uusapan. Tayo po ay lumapit sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan. Panginoon, ang paglapit po namin sa inyo ay paghingi ng patuloy na patnubay na nanggagaling sa inyo. Ang Espiritu ang maging tagapagturo namin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, first part is let us consider first, paano ba dumating ang advocate? The coming of the advocate from the Father. Sabi ng John chapter 7, 38 to 39, He who believes in me, ito pong translation na to ay New Living Translation, kaya parang may mga naka-parenthesis. Ang nakalagay, he who adheres to, trust in, and relies on me, yun po yung interpretation po or sabihin, yun yung pagpapakahulugan ng salitang believes in me. No? As the scripture has said, from his innermost being will flow continually rivers of living water. Sabi niya, ang sino mang nananampalataya sa akin, bubukal ang buhay na tubig sa kanya. So ang tinutukoy po ng Panginoon sa verse 39, He was speaking of the Holy Spirit, whom those who believe in Him were to receive afterward. Yun ang sasabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat pala ng mananampalataya kay Kristo ay tatanggap ng Espiritong Banal. The Holy Spirit will be given to those who believe in Jesus Christ. Yun po yung napakagandang foundations na maglilid sa atin para i-promote natin ang katotohanan. Ang pagkakaloob sa atin ng Espiritu ng Diyos para magturo sa atin ng lahat ng katotohanan. So, ibig sabihin, hindi manggagaling sa isipan natin, hindi manggagaling sa pinag-aralan natin, hindi manggagaling sa tinanggap natin, hindi manggagaling sa reflections lang natin, kundi manggagaling sa revelations of God through the Holy Spirit ang pag-alam sa katotohanan. No? Kaya, ang lahat po ng relihiyon kasi lagi nagsasabi, kami ang totoo. Ay sinong mali? Wala naman tumatanggap na relihiyon na mali sila. Tama ba? Pero ano ang perspective para malaman natin na tayo ay tama at hindi na natin kailangan ipaggiitan pa na tayo ay tama? Hindi naman kailangan ipagdikdikan natin na tayo ay tama eh. Because kung ito'y papaliwanag natin na sa sarili natin pagkaintindi, mali tayo. Kundi hayaan natin ang Espiritong sumasa atin ang magpo-promote ng katotohanan kasi siya yung magtuturo ng lahat ng katotohanan sa atin. At salamat dahil kung nananalig ka sa Panginoon, binigyan ka ng banal na Espiritu. Amen? Kaya pag nasa iyong Espiritu, di ka na madadaya. Hindi ka na mag-i-engage sa iba pang mga kaaralan o katuruan. Iyan yung isang katibayan na ikaw nga ay anak ng Diyos. Kapag ikay nananatili sa kanyang aral at hindi ka lumalabas sa kanyang katuruan. Di ba yan din yung message natin noong nakaraan? Patuloy, ano yung command na patuloy kayong maniwala sa anak ng Diyos kay Jesucristo.
continuous believing in Christ. Hindi yung nakilala ko siya ngayon, okay na. Paglipas ng panahon, dadaming magtuturo tungkol kay Christ, di ba? So it has to be continuous learning and knowing Christ. Paano mangyayari ang continuous knowing Christ? Sabi ng John 14:17 ng Amplified Bible, "The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take its heart." Ayan, take its heart. Kasi, bakit hindi matanggap? Kasi nga ang mundo ay pinaghaharian ng kasalanan at pinaghaharian ng kasinungalingan. Di ba sabi ng John chapter 8, ang inyong ama ng kasinungalingan ang naghahari sa inyo. So, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because the world is living in lies, because it does not see Him, kaya hindi nila matanggap kasi hindi nila nakikita or nakikilala. But you know Him because He remains with you continually and be with you and will be with you. Yan ang sabi ng Panginoon, ang Espiritu ay mananatili sa inyo forever. So, ibig sabihin, para ma-promote natin ang truth, kailangan nananahan na ang Espiritu sa atin. Ibinigay at nananatili sa atin. Hindi naman mawawala na yun eh. Ang Espiritu Santo po, pag itinatak na ng Diyos sa atin, hindi na mabubura or hindi na mawawala. Kaya dahil ang Espiritu ay sumasa atin, sabi diyan, ang Espiritu ang magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan. So madali na natin masusuri kung tama o mali ang ibinibigay sa ating kaaralan o aral. Sapagkat dapat ito'y nanggagaling sa aral ng Panginoong Hesukristo na siyang nagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. Then, sabi diyan, ang katotohanan is the Holy Spirit will dwell to those who knew Jesus. No? And then, sabi ng John 14:26, again sa Amplified Bible, the outworking of the advocate within men. But the helper, ginamit naman dito helper. Kanina, Spirit of truth. Kanina, advocate. So, ang daming description ng Spirit, no? This time, bakit helper? Kasi mayroong outworking. Nakuha nyo ba? Mayroong gagawin ang Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. But the helper, ginamit sa ibang translation, comforter, advocate, intercessor, or counselor, or strengthener, standby, at least bahala kayo kung anong gusto nyo gamitin. Pero sabi diyan, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, again, in my name, without Christ, there will be no indwelling of the Holy Spirit, there will be no outworking of the Holy Spirit. Kaya, ang foundation talaga, meron ka bang kaugnayan kay Kristo? Pag wala, ay talagang hindi mo maiintindihan ang maraming katotohanan ituturo kasi walang magtuturo ng katotohanan. Ang alam natin, yung sanlibutan na nagtuturo ng katotohanan, pero ulitin natin, ang aral ng sanlibutan ay kasinungalingan. Then sabi niya, He will teach you all things. He will help you remember everything that I have told you. So the Holy Spirit, outworking of the Holy Spirit in us is He will teach and remind everything Jesus taught to those who want to know Him more. So mag-desire tayo na makilala pa natin ang Panginoon. Mag-desire tayo na umunlad pa tayo sa knowledge of Christ. Kasi ituturo ng Espiritu Santo at i-remind tayo sa lahat ng aral ni Kristo. Yun yung gagawin ng banal na Espiritu. So kapag ito ay nasa sa atin, no, tinanggap na natin ng Espiritu, nananahan na sa atin ng Espiritu, na gumagawa ang Espiritu, tayo ngayon ay magiging campaigners of truth. Tayo ngayon ang magka-campaign ng katotohanan. Tayo ang magpo-promote ng katotohanan sa tatlong aspetong binanggit ng Panginoon sa mga passage na to. Tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, tungkol sa kahatulan.
Sabi ng verse 13 sa Amplified Bible, "But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth." Yung kanina rin yun, ibang translations lang ito. Full and complete truth. He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears from the Father, the message regarding the Son. So tandaan natin, ang ituturo ng Holy Spirit ay may kaugnayan kay Hesus Kristo. Message of the Son. Kaya nga ang isang command sa atin, manampalataya sa kanyang anak na si Hesus Kristo. And that is continual. Kasi napakaraming challenge to test our faith in Christ. And sabi yan, He will disclose to you what is to come. So bibigyan tayo ng Espiritu at i-reveal niya sa atin kung ano ang mangyayari. No? Kung anong mangyayari in the future. Hindi ito po panghuhula. At hindi rin po ito propesiya. Ituturo kung paano tayo makakapagpatuloy hanggang sa huli sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Now, sabi po dito, now our endeavor for truth should be with the Spirit. Ang hangarin natin para sa katotohanan dapat kaugnay sa Espiritu. Dahil ang Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan. It's not about somebody's theology. It's not about somebody's interpretation of the Scripture. It's not about anything na pinag-aralan ng isang tao at gumawa siya ng theological perspective tapos gayon nagiging contradictory sa lahat ng ano. Bakit napakaraming theologian hindi nagkakasundo? Pag binasa at pinag-aralan nyo ang church history, nagkakagulo hanggang ngayon, yan ang idinulot sa atin. Hiwalay ang mga simbahan dahil sa mga minor issues na hindi naman talaga nanggaling directly sa Panginoon, kundi nabasa sa mga liham ng mga sumulat ng mga lingkod ng Panginoon. Mali ba yung mga sumulat na to? Hindi po. Mali dahil inuunawa nila sa ayon sa kanilang pag-intindi sa sinasabi ng sanlibutan. Kaya nga, dapat, when we read the Scripture, ask the Holy Spirit's guidance. Kasi sa Kanya nang galing yan, in-inspire ng Espiritu ng Diyos ang mga isinulat dyan. So do not make any interpretation outside the leading of the Spirit. Now, our endeavor for the truth should be with the Spirit. Ibig sabihin, tayo po ay magiging advokasya natin para i-promote ang katotohanan ay sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa Espiritu. We will not contradict the Spirit's truth na tinuturo sa atin. Now, sabi ng passage, actually, naglagay lang ako dito ng different translations para tatlong translation. Yung MSG, hindi po yan yung nilalagay sa ulam, ha? Parang, I forgot ibig sabihin ng MSG. Yan. Sabi dito, when He comes, He'll expose the error of godless worldview of sin. No? When the Holy Spirit comes, i-expose niya ang maling kaisipan ng tao tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, and judgment. He will show them that the refusal to believe in me is their basic sin. That righteousness come from above, where I am with the Father, out of their sight and control. The judgment takes place as the ruler of this godless world is brought to trial and convicted. Sa ibang translations, ganito naman po, LEB, Lex English Bible, Lexham English Bible. And when He comes, He will convict the world concerning sin, concerning righteousness, concerning judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Pansinin ninyo kung anong ibig sabihin ng Panginoon tungkol sa kasalanan. No? It is refusal to believe in Him. Not only the action, but refusal to believe in Christ. Concerning righteousness, because I am going away to the Father and you will see no more. And concerning judgment, because the ruler of this world has been condemned.
At sa isang translation amplified, nabasa ko na po kanina. So ngayon, truth number 1 that we are about to promote with the Spirit, no? Promote with the Spirit, hindi po dahil sa kung anong theology tinanggap natin. Kasi nagkakaroon na napakaraming problema ang church today with the issue, the theology of salvation. May salvation nawawala, may salvation hindi nawawala, may salvation ganito, etc., etc. Now, ang sabi ng Panginoon, concerning sin, iisa lang naman ang issue. Sabi niya, ito yung gusto niyang dalahin sa sanlibutan, ito promote natin. Sabi niyan, He will prove to them that sin is not believing in me. Tapos. Ang Holy Spirit, ang tuturo sa atin, ang kasalanan ay hindi ang hindi paniniwala kay Kristo. Ano? So, lahat ng nangyayari sa atin, kung yan ay labas sa paniniwala kay Kristo, kasalanan. Bilang Kristiyano, kung ang ginagawa natin is outside our relationship with God, that is sin. Kung ang pagbabasa mo ng Biblia, ang iyong objective ay para pag nag-sharing kayo, ay masasabi mong ako ay nakabasa na ng buong Biblia. Mag-ingat kayo. Baka kasalanan yung ginagawa niyong pagbabasa. Kasi hindi natin pinopromote si Christ. When we are reading the scripture, promote Christ. Let the revelation of God in our relationship with Christ live in us. Hindi para ipagyabang na ang dami mo ng alam na verse. Hindi para ipagyabang na nakumpleto mo ng basahin ng Biblia. Hindi yun yung objective ng reading of the scripture. The reading of the scripture is to know Christ more and allow the Spirit to reveal characters of Christ para makita si Kristo sa buhay natin. Remember, ang scripture was inspired by God for correcting, rebuking, training into righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped to do good works. Yan po yung dahilan kung bakit tayo may Bible, para matransform tayo ng Diyos. Makita ang magagandang bagay sa buhay natin, makita si Kristo sa buhay natin. Pero hindi rin dapat nakakaligtaang basahin ng Biblia. Tanda natin. Kasi diyan ipinakikita ng Diyos ang lahat ng katotohanan at itinuturo sa atin ng Espiritu. So ano yon? Kung ginagawa natin labas sa kaugnayan natin kay Kristo, tuturing natin siyang kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon through Apostle Paul, in everything, do it for God's glory. Whether you eat or drink or do anything, do it for the honor of Christ. Yan yung ituturo ng Espiritu Santo sa atin. Hindi na isip, mali ba to? Mali ba to? Isipin natin, hingin natin, Lord, ito bang gagawin ko ay related sa'yo? Connected ba ito sa relationship ko sa'yo? Even prayer, kapag ang prayer natin hindi naman talaga connected sa Panginoon, ewan ko, maraming tao na nanalangin, ang Buddhist na nanalangin, ang mga Muslims na nanalangin, lahat ng religious group tinuturuan ng prayer, pero kamusta yung prayer natin? Ito ba'y nag-a-uplift sa atin? Ito ba ay nagpapalakas sa atin at nagpapalapit lalo sa relationship natin sa Panginoon? Then, the Holy Spirit is leading us into prayer. Pero kung para lang pagdating ng prayer meeting, may masabi ka, wag po. Wag po natin gawin yon. Baka yung prayer natin ay hindi talaga panalangin, kundi nagiging dahilan pa para tayo magkamali. No? Kailangan clear. Malinaw yung ginagawa natin is associated in our relationship with Christ. Kasi yun yung leading ng Spirit sa atin. Remember, sabi ng Panginoon, the truth about sin is not believing in me. No? John chapter 8, verse 24. Thus I said to you, you will die in your sins, for you do not believe
that I am He, you will die in your sins. Diba? You will die, for if you do not believe that I am He. Ano ibig sabihin yan? Si Kristo, paniwalaan natin na siya ay galing sa Diyos at isinugo ng Ama. You have to believe that. He came from the Father and was sent by the Father, nagkatawang tao. Para ano? Para po tayo ay, sabi niya, Jesus died for the forgiveness of sin. Para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Hindi po yung ginagawa natin ang maghahatid sa atin para patawarin tayo ng Diyos, kundi si Kristo lamang. And Jesus died and was raised from the dead. Di natin dapat alisin yon na siya muling nabuhay mula sa mga patay. And that He will come to be the judge of all. Babalik po siya upang maging hukom ng lahat, ng nasa langit at ng nasa lupa. So you have to believe that. Kung hindi mo yan paniniwalaan, then tayo nagkakasala. It's not the action lang, kundi yung ginagawa natin ba ay lihis sa kanyang kalooban, lihis sa katangian ng Panginoon, then mark it as hamartia or missing the mark. Then you have to believe also, para hindi tayo magkasala, that Jesus is the only way to the Father. Hindi po yung ginagawa natin, hindi po yung pagpunta sa simbahan, hindi yung pagbibigay ng kung ano man, hindi yung pagtulong, kundi siya lang talaga. Acts 4:12, na walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang lahat, kundi si Jesucristo lamang. So there's only way. Daan, and then kaparaanan. Daan, direction. Kaparaanan kung papaano ang proseso. Si Kristo lamang po. At siya rin po yung katotohanan that set men free. Para palayain tayo sa maling perspective natin, sa maling kaisipan tungkol sa kasalanan. Para hindi na tayo magtanong, mali ba to Lord? Ang tanongin na lang natin, Lord, kung gagawin ko ba ito ba'y may kaugnayan sa relationship ko sa iyo? Kung wala, and then wag mong gawin para hindi sa kasalanan. Then, that Jesus is the life that brings light to all men. Sa John chapter 1, in Him was life, and that life is light to all men. Believe this. Kasi, iisa lang pala yung kasalanan. Kasi ang sabi ng sanlibutan, ito, kaya pag ginawa mo to, hindi yan kasalanan. Pag sumimba ka, lumuhod ka kay hindi yan kasalanan. Pag nanalangin kay kaganito, hindi yan kasalanan. Hello? Pag winorship mo si ganito, hindi yan kasalanan kasi sumasamba ka sa Diyos. No. Sabi diyan, ang kasalanan yung hindi pananampalataya sa kanyang anak. Ang hindi paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Yun yung ituturo ng Espiritu sa atin. Hindi ang ano pa mga bagay. Kaya hindi talaga pagpasok sa isang relihiyon ang magpapatawad ng kasalanan natin, kundi ang pananampalataya kay Hesukristo. Kaya John chapter 14, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Now, truth number 2. He will prove to them that being right with God comes from my going to the Father and not being sin anymore. Ano, pinag-aralan ko ito mabuti eh. Ano ba yung sabihin ng going to the Father? Dito po sa passage na to, sabi ng Panginoon, nagsasabi ako sa inyo na aalis ako pero wala nagtatanong sa inyo sa John chapter 16. Ngayong nagsasabi sa akin, nababagbag naman sobra ang inyong kalooban. Kaya wag kayo mabagbag kasi iiwanan ko sa inyo ang Espiritu, ang advocate, para hindi kayo magmukhang orphans. Sasamahan kayo ng Espiritu, tuturo niya lahat ng katotohanan. Ano ba yung sabihin ng going to the Father? It is death. It is His death.
na hindi po tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa, kundi sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil ang kanyang kamatayan ay kapatawaran sa ating mga kasalanan, paglilinis sa lahat ng karumihan ito. And hindi na natin siya makikita physically. Kaya iiwanan niya sa atin kung ano ang itinuro niya, kung ano ituturo ng Holy Spirit sa tamang pamumuhay. Being right with God and righteous living. No? Kaya nga sabi niya, ituturo ng Espiritu sa inyo ang lahat at ipaaalala niya ang lahat ng itinuturo ko sa inyo para maipamuhay nyo at maging matuwid ang inyong lifestyle on earth. And I have also set an example to you. Di ba yun yung message natin noong nakaraang Sunday? I have set an example to you. Remain in my love. Remain in the Father's love. And I in you will remain in you. No? Sabi ng, ito po binasa ko po ito sa isang quotation. The world are wrong about righteousness probably means Spirit will convict the world of its empty righteousness because Jesus is no longer present to model true righteousness. So, anong empty righteousness? Yan, yung pag-engage nyo sa iba't ibang uri ng religious activities. Nakakala natin dyan tayo magiging matuwid. Di ba yan naman tinuturo ng maraming religious group? Na mag-involve ka sa activities, gawin mo ito, etc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gawin nyo lahat yan at magiging matuwid ka. That is empty righteousness. Anong katotohanan? Sabi niya, being right with God comes from my going to the Father. Ang ibig sabihin niyan, tayo ay magiging matuwid sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Dahil yun yung magiging kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil yun yung maglilinis sa lahat ng karumihan ng kasalanan. At kung tayo napatawad na at nalinis na, anong kasunod? Righteous living. Pagiging matuwid sa pamumuhay. Hindi na nga makikita si Kristo ng mga tao, pero ang reflection niya makikita sa atin. Hello? His reflections must be seen in us the way Jesus lived on earth. Paano siya nabuhay? Sabi niya, I kept my Father's command. Now, tayo, follower ni Christ, kept Christ's command. Anong command ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Hindi po yung i-maintain natin ang ating sa theology. Nagkakagulo po ang mga churches sa theology ngayon. Nagiging judgment ng isang tao ang kanyang theology doon sa isang tao na hindi kapareho ng kanyang theology. Do you think that is nakakangiti ang Panginoon, ngumingiti pag nakikita niya sa iglesia niya? Hindi. Kasi dapat nakatuon ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi sa sarili nating pananaw. At pagmamahal sa kapwa. Di ba sabi nga last Sunday, kung natatandaan, ano yung dalawang command? That you might believe in His Son, in the name of His Son, Jesus Christ. And love your neighbor as God love one another as God loves you. Love each other. Pag yan yung binubuhay natin, yan yung command ni Kristo, magre-reflect si Christ sa tao. At makikita nila siya dito sa lupa. Kamusta po? Nakikita ba si Christ dito sa lupa sa pamamagitan natin? Or pag nakapag-usap kayo ng inyong mga theological perspective, mag-uuwi ako, magsusuntukan kayo. Kalain niyo yun? Nakakagulat-gulat, mga pare-parehong lingkod ng Panginoon gusto magsabong. Sabi nung isa, hindi, pag namatay ang tao, may asawa pa yan sa langit. Sabi nung isa, hindi, wala na. Para na tayong para tayong magkakapatid. Sabi, hindi yun naman ang paano kung
nasa Bible, may 7 magkakapatid. Namatay yung una, naging asawa niya pangalawa. Tapos pangatlo, pang-apat hanggang 7, namatay. Pagdating sa langit, sino totoo niyang asawa? Sabi ko itong mga to, bakit nyo pinagtatalunan yan? Hindi naman yan yung issue na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang issue na binigay sa atin, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa natin. Yan ang issue na iniwan sa atin ng Panginoon. At yan yung theology na dapat natin ipamuhay. Because God is love. Wala nang hihigit pa sa katangian ng pag-ibig ng Diyos na dapat nating ipamuhay. Yun yung right theology. God is love. He loves us so much. He forgave us. Inunawa tayo ng Diyos. Naging patient ang Panginoon sa atin. At patuloy niya pinapakita yan sa atin kasi mahal niya tayo. Yun din yung ipamuhay natin. Yun din yung reflection ni Christ sa atin. So, hindi po yung kung ano-anong mga pinaggagawa nating religious activities para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil lamang kay Kristo sa kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan niyang umalis. I'm going to the Father. Now He is in the right hand of the Father, interceding for us. Kasi alam ng Diyos, nasa mundo pa tayo, nagkakamali, nagkakasala, nagagalit, nakikipagdebate, ayaw nang sumipot sa simbahan, nagtatampo. Alam yan ng Panginoon. And He is pleading to the Father, Father, you know what I did to this man. Please. Okay. Ano yun? Sagot mo na siya. Ano ganun? Let's continue on that. Then, ano sabi ng Romans 3:22? We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. New Living Translations po ito. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Nailagay niyo na ba yung pananampalataya niyo kay Kristo? By placing our faith in Jesus Christ. Then kayo po ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay pinaging dapat na matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi po dahil sa mga activity na ginagawa natin. Ang ginagawa natin, result. Result. At yan yung magiging pangatlong katotohanan because we are being judged by the world. Pero tanda natin, ang hari ng sanlibutan ay hinatulan na ng Panginoong Jesucristo. Now, about righteousness, sabi po ng passage natin, eto po, I tell you the truth. Whoever believes in me will do the same things that I do. Those who believe will do even greater things than this because I am going to the Father. Inulit-uli yung salitang I am going to the Father. Ulitin ko, na-explain ko na to last Sunday. Sino nakakatanda? Part din ng sermon ko to no Sunday, di ba? Ano yung sabihin ng Panginoon? Greater things. We will have all the opportunity to demonstrate God's love. At hindi natin magagawa yun kung wala ang Espiritu na magbibigay sa atin ng lakas. Hello. Christ has limited time on earth. He has only 3 years to minister. Tayo, ilang taon ng Kristiyano? Ako nga, 20 plus years na nasa ministry. Di ba? And I thank God kasi binigyan niya ako ng ganong kahabang panahon para maranasan ang pagtuturo ng Espiritu, para maranasan at maging bahagi ng pag-abot pa ng iba at pagtulong sa iba paano mapapalapit sa Panginoon. Hindi yung greater things na magmumukha akong Diyos. Hindi ako pwede maging ganon. Hindi yung greater things na lalakad ako sa tubig o kaya lulutang, hindi sasayad sa tubig. Hindi po yun sinasabi ng Panginoon. We have all the opportunity to make Christ known and seen in our lives. That is great things. Kapag si Kristo ay naibabahagi, nakikilala.
dakilang bagay yon para sa Panginoon. Kaya, let Christ be known to us. Now, again, truth number 3, the world are wrong about judgment because God has already judged the ruler of this world. Sabi po dito sa kadugtong ng binasa ko nung kanina na article, the world is wrong about judgment, probably, at least probably lang naman sa kanya. Probably means the Spirit will convict the world that its judgment are false because of Satan. Totoo po. Ang basihan ng paghatol natin ay yung nakikita natin. Ang basihan ng paghatol natin yung naririnig natin. Pero hindi yung katotohanan. Lahat ba ng nakikita ng mata natin totoo? Lahat ba ng pumapasok sa tenga natin, yun yung totoo? But the world says, what you have seen, yun yung judgment mo. Kung ano nakita mo, yan yung totoo, yan yung tama. No, hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Dahil hindi natin kayang basahin ang isip ng isang tao. Sometimes our actions just a reflection of what is happening inside us. Minsan, dinajudge natin yung tao sa action nila, hindi doon sa nararamdaman nila. Bakit? Nagagawa nilang isang bagay kasi mayroong mabigat na pinagdaraanan sa loob na kahit labag sa kalooban nila, nagagawa nila kasi nga nahihirapan na yung kalooban. Minsan doon ang judgment natin. So, sasabihin ng sanlibutan, nako, yung taong yan, wala nang pag-asang magbago yan. Judgment yan, di ba? Huwag niyong paniwalaan mga sinasabi, wala nang pag-asang magbago yan. Sabihin mo, no. A person has all the chances in God and opportunity to be changed by God. Amen? So, kaya sabi niya, though ikikonvict ng Holy Spirit even us, na huwag nating tularan ang paghatol ng sanlibutan. Kaya nga hindi tayo binigyan ng karapatan ng Panginoon na humatol eh. Kasi walang matuwid, wala kahit sino man sa atin matuwid. Lahat tayo pare-parehong may kapulaan. Ang Diyos lang ang walang kapulaan, kaya siya lang ang may karapatang humatol. No? So, sabi diyan, because its judgment are false, because Satan, the only they follow, has been condemned by Christ's victory on the cross. So about judgment, ano sabi ng salita ng Diyos? For the wages of sin is death, but the free gift of God, sabi rito, that is His remarkable, overwhelming gift of grace to believers is eternal life in Christ Jesus. At sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So even Satan cannot condemn us because ang judgment ng Panginoon sa mga believer justified. Amen? Ang judgment ng Panginoon sa lahat ng nananampalataya sa Kanya justified. Kaya nga, sabi ng Romans 3:17, for God did not send the Son into the world to judge and condemn the world. That is to initiate the final judgment of the world. But that the world might be saved through Him. So ano ibig sabihin? Kahit gaano kasama ang taong nakakasama natin, huwag natin silang hatulan. Dahil kaya naparito ang Panginoon para sila iligtas. So ano ngayon yung advocacy ng truth? Paano natin po-promote ang truth sa Kanya? Mahalin natin siya. Ipakilala si Kristo sa Kanya. Makita ang kaibahan ng pamumuhay na binago ng Diyos sa atin sa pamumuhay ng nakakarami. Yun yun. Yun yun. Hindi paghatol, kundi pagmamahal ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sanlibutan hindi eh. Pag ayaw mo sa akin, ayaw ko sa iyo. Pag ginawa mo ko ng masama, ganti-ganti lang. Ngipin sa ngipin, kahit bungal ka. Mata sa mata, kahit duling ka. Ang sabi ng Panginoon, you have heard, nung nakaraan. Pero ngayon, sabi niya,
Pag napupuot ka sa isang tao, nagkakasala ka ng murder. Pag ikaw ay tumingin ng may mahalin na pagnanasa sa tao, nagkakasala ka ng adultery. Grabe yung ng Panginoon, di ba? Kaya nga, hindi paghatol ang iiwan natin sa ating kapwa kapag tayo pinangungunahan ng Espiritu, kundi pagmamahal. Ang sanlibutan ganyan. Pag may ginawa ka, sabi nga, gumawa ka ng 10 mabuti, nagkamali ka ng 11, burado ang 10. Kalimutan ko magdala ng sample merong sa mga bata, magbibigay ako ng isang bond paper. Imagine niyo yung bond paper. Tapos, lalagyan mo ng isang maliit na tuldok ng dulo ng pentel pen. Tatanong mo sa mga bata, ano nakikita nyo? Kayo po, imagine niyo. Meron ako isang malaking bond paper, nilagyan ko ng tuldok. Pag tinanong kayo, ano nakikita nyo? Tuldok. Tama. Yung naiiba doon, hindi yung kabuuan na napakaraming malinis. Bakit yung pa ang nakita? Yun yung judgment ng sanlibutan, naghahanap lagi ng kapulaan. Hindi naghahanap ng mabubuting bagay. Pero ang Panginoon hindi hinahanap ang kapulaan, kundi ang mabubuting bagay na nilalagay niya sa tao. Lahat tayo may kapulaan. Pero hindi yun ang tinitingnan ng Diyos sa atin, kundi kung paano niya tayo minahal at pinatawad. Kaya nga siya ay andoon sa piling ng Ama para mamagitan sa atin. So, tanda natin, ang sanlibutan, paghatol, sa atin, ang judgment natin is forgiveness. Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, means who believe in Him as personal Lord and Savior. For the law of the Spirit of life has set you free from the law of sin and death. Ano yung law of sin? Hindi paniniwala kay Kristo. Now that you believe in Jesus, you are free from that law. And therefore, there is no condemnation in you. Dahil ang batas na umiiral na sa atin, the law of the Spirit of life. Ngayon, our endeavor for the truth should be by the Spirit. Kanina with the Spirit. Ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Paano natin po-promote ang truth? Make Jesus known to everyone. John 17:3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Promoting truth is make Jesus known. Kasi si Jesus lang ang makapagpapatawad sa kasalanan ng tao, at ang kasalanan ng tao ay ang hindi paniniwala kay Kristo. Kaya kung ipapakilala natin si Kristo, then ang magiging kahatulan sa Kanya ay ang response niya sa paghahayag natin ng gospel. Kung tinanggap niya, then napatawad ang kanyang kasalanan. Kung hindi, mananatili ang galit ng Diyos sa kanya. So, promote Jesus because He is the truth. He is the way, truth, and the life. And He's the only way to the Father. Then, number 2, about righteousness, make everyone disciple of Christ. Tungkulin po natin to. Ano po ang sabi ng Panginoon? Teaching them to observe everything I have commanded you. Ano yung observe na inutos ng Panginoon? Ang patuloy na makilala siya. The same desire Apostle Paul in his letter to Timothy, chapter 3, tama ba? 3:10. I want to know Christ and the power of His resurrection. Philippians 3:10, sorry. And the power of His resurrection, no? And the fellowship of sharing and becoming like Him
in His death. Grabe yung desire ni Paul. Hanggang sa kamatayan, gusto kong makilala si Kristo. At maging katulad niya, maging kawangis niya habang narito sa lupa. Paano mangyayari yun? Kapag ang tao ay nakakaunawa na siya ay tagasunod ni Jesus. So, gawin natin ito sa pamamagitan ng Espiritu, promote this truth that everyone who believes in the Lord Jesus Christ must be His disciple. By teaching them to observe everything I have commanded you. Then, about righteousness po yun, kasi that is, kailangan makita talaga na namumuhay tayo bilang tagasunod ni Kristo. About judgment, make Jesus seen in our lives. Bakit? Sabi ng Galatians, yung aming Bible study kagabi, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kabaitan, kabutihan, pagtitiyaga, pagpipigil ng sa sarili, ano pa? Yun, parang 9 yan eh. Pero to sum it up, bakit sabi do bunga? Kasi ang talagang pinakabuto o ugat ng mga yon ay pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, napupuno ka ng kagalakan. Kung may pag-ibig ka, nagiging panatag ang iyong kalooban. Kung may pag-ibig ka, natututo kang maging matiyaga. Natututo kang maging mapagtiis. Di ba? Kaya nga, dapat si Kristo ay makita sa atin para walang masasabi ang sanlibutan. Bakit? Alag sasabi ng sanlibutan, ako, simba ng simba, tapos ganyan naman ang karakter niya. Di bali na ako, dito na lang ako, kaysa nasisimba ako, tapos wala namang pagbabago. Kasi nga, yung pagsimba ang ginagawa niyong dahilan na magbabago sa inyo. Hindi naman pagsimba natin na magbabago sa atin yung relasyon natin kay Kristo. Yung tinanggap natin ang pagpapatawad ni Kristo. Yung tayo'y pananahanan ng Espiritu Santo. Yung tayo ay magwo-work ang Espiritu Santo doon. Hindi doon sa pagsimba. Ay, hindi na ako sa simba. Ay, hindi rin naman yun inire-recommend sa atin. Kasi tayo po ay katawan ni Kristo. At ang katawan, kapag inihiwalay mo ang daliri, namamatayan. Sige nga. Ngayon, ang ginagawa ng mga doktor, pag naputulan ng daliri, nilalagay sa yelo. Tapos agad-agad dinadala sa ospital. At pinipreserve kung okay pa yung mga himay-himay niya. Idinudugtong. Tayo, we want as much as possible, ganun, pero yung iba ayaw na talaga eh. Putol na ako eh. Muna ako idugtong. We are trying to reach them out, pero sila na mismo yung lumalayo. Bakit? Nakakapagduda lang, nakakapagtaka lang, kasi kapag tayo ay pinananahan ng Espiritu, hindi tayo lalayo. Amen ba? Kaya dapat i-evangelize uli. Baka tumanda lang sa kasisimba, hindi naman pala totoong Kristiyano. Tumanda lang at nagpapacheck ng attendance, pero hindi naman talaga totoong nakaugnay kay Kristo. Kasi ang nakaugnay kay Kristo, nakikita ng sanlibutan ng pagbabago. Hindi tayo hinahatulan na yan ba ang mga Kristiyano? Hindi. Bagaman iba yung judgment nila, at hindi nila nakikita yung sarili natin. Pero pag nakarinig tayo ng mga ganun, pagsuriin din natin ang sarili natin. Baka nga tama sila. Suriin natin at manalangin tayo sa Panginoon na totoong nakakakilala sa atin. No? John chapter 15 verse 9 to 10. As the Father loved me, I also loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Ayun na naman, di ba? Sinabi na naman ng Panginoon, keep my commandments. You will remain in my love even as I have kept my Father's commandment and remain in His love. So balikan niyo lang po yung sermon noong nakarang Sunday.
Ano yun? Patuloy na manampalataya sa kanyang anak, sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Believe in the name of Jesus, of His Son, Jesus Christ. And the next is, love one another as I have loved you. May utos pa bang iba? May sinabi ba ng Panginoon na maging mahusay kang theologian? Wala. Minsan doon tayo nagkakaroon ng problema eh. Highly theological ka, napakataas ng antas ng theology, pero bumaba ang puso mo. Nawalan ka ng pagmamahal. At ang nabuo sa iyo ay paghatol. Dahil minimeasure na natin sila sa kung anong meron tayo. No. Kaya mga kapatid, dapat si Kristo makita sa buhay natin. At kung ito po ang nangyayari at ginagawa natin, our endeavor is with the Spirit, no? Yung dinadala natin ang katotohanan sa sanlibutan na ang totoong kasalanan ng tao ay hindi paniniwala kay Kristo. At ang pagkakaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos ay hindi ang mga ginagawa ng mga ito, kundi ang pagkakaroon ng relasyon sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya. At kung tayo nananampalataya, dapat lamang makita si Jesus. At kung anong hatol ng sanlibutan, hindi natin magiging kahatulan sa ating kapwa. Ngayon, pangalawa, our endeavor must be by the Spirit. Ibig sabihin, all that we are about to do must be empowered by the Spirit. By making Jesus known, must be empowered by the Spirit. Ipakilala si Kristo, you have to be empowered by the Spirit. Living in this life must be by the leading of the Spirit. At sa pamumuhay natin na kay Kristo, nakikita ito sa actual action natin. Kaya nakikilala ang Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, we are promoters of truth. Amen? Tayo po ay, ano ba yung title ko kanina? Campaigners of truth. Campaign natin ang katotohanan tungkol kay Kristo. At gawin natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagturo sa amin ng mayamang katotohanan na minsan ang isipan daan namin ay nalilihis ng mga pangunawa. And today, salamat Panginoon sapagkat ang kasalanan niya po na naunawaan namin today is kung kami ay hindi naniniwala sa inyo. Even though we are doing religious things, pero outside believing in you, then we are sinning. Kaya Lord, maging malinaw po sa amin nawa na yung pong ginagawa namin katulad ng pananalangin, ng pagsamba, ng pagbabasa ng Biblia ay laging konektado sa aming relationship sa iyo. At hindi para iparangal o ipromote ang aming sarili para parangalan ng tao. At gayon din Panginoon, kami ay hinihimok ninyo na ipahayag ang mabuting balita, ipakilala po kayo sa lahat. Sapagkat ang pananampalataya lamang po sa inyo ang magiging dahilan para kami patawarin sa aming kasalanan at maging matuwid sa inyong harapan at panahanan ng Espiritu upang makapamuhay na nais sa iyong kalooban. Hindi sa sarili naming dunong o lakas para ibahagi po kayo, kundi kung paano po kami pinangungunahan ng Espiritu. Hindi sa sarili naming kalakasan at kakayanan para maipamuhay po o ipamuhay ang iyong mga salita, kundi sa kalakasan at karunungan ibibigay ng Espiritu. At hindi sa pagpapakilala lang namin dahil kami nagpapanggap, kundi totoo na ang Espiritu ang nanguna sa amin, kaya nakikita ang manifestation ni Kristo sa aming buhay. Salamat po Diyos, purihin po kayo. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.